Good morning and happy Sabbath sa inyo mga kaigsunan. Salamat ko sa akong igagaw, si Brother Ferdinand Bong Fernandez sa iyang pag-invite sa kuha karon nga buntag para magkikuyog sa inyo sa ato ang pagsimba dinhi sa ato ang church sa Bagong Taas. Salamatan po nako si Pastor Galban tungod kay iyang gi-share ang atong pulpit, no? Kay siya man ang atong church pastor og nagpasalamat ko nga siya naghatag og higayon nga makatindog ko dinhi. Nalipay ko mga kaigsunan nga ako ang mga former students karon mga kauban na nato sa buhat naa dinhi nakigkuyog sa inyo. Sila mo'y sila ang inyong mga associate church pastor dinhi, no? Si Brother Bernie o si Brother Jezer. Makaingon ko mga kaigsunan nga dili day kawang ang ako ang pagbuhat dito sa Mountain View College kay nga naman nakakita naman ko sa bunga sa among mga trabaho dito. Kisa may baguhanon din ni sa Bagong Taas or kanang dili taga Bagong Taas. Pataas daw ang kamot. Okay. Na dito si sister. Napod atong okay na si Doc po din ha, no? Kinsa may mga nagpuyo din sa Bagong Taas nga dili gyud mo taga diri. Ayan, daghan day kaya mo, no? So, unsa man iyong gibati sa diha nga baguhanon mo din sa Bagong Taas? Okay lang ba mo? Yes or no? Unsa to, sister? Sige na. Unsa imong gibati? Pangutanan ako siya. Okay ra. Okay ra ka? Okay kayo? Okay ra siya kay naman siya kaila, no? Katong wala gyud kaila pagbalhin diri sa Bagong Taas, kin sabi? Taas kamot. Wala? So, naagyo dahil mo yung mga kaila din sa Bagong Taas, no? Pagbalhin ninyo? Okay. Sige, diri si nanay. Unsa imong gibati, nay? I am happy because we are able to stay in Bagong Taas. Though we are not from Bagong Taas, we are from Luzon, Okay, asa po sa Luzon? Ilocos. Ilocos. Naimbag nga bigat mo, inang. Ilocos Norte, Batak. Sursona. 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 Okay, thank you. Taga Bataknak. Okay, dakayutan. O siya? Sige. Unsa imong gibati sa diha nga balhin ka din eh? Ay, Ilocano. Ilocano, dugan ako diri. 60 years na ako diri. 6 years. 60. 60 years. Okay. First time nimo pag-ani din eh. Ilocano man ka, di ka kabalo magbisaya, okay ka lang? Dili makabalo kabalo. Pag abot ko diri, adto ko sa Mountain View College, kaya mag-eskwela ko. I may graduate of Mountain View College. Praise God. Yes, I'm an agriculturist. Praise God. Okay. So, retired teacher. Wala ka gimingaw sa Luzon. My wife is a retired teacher in our denomination for 30 years. Oh, praise God. Okay. Abi ninyo mga kaigsunan, sa pag-adto nako sa MVC, first time nako, first year high school. First month, okay pa. Pagka second month, murag gimingaw naman ko sa akong mama. Of course, ako ang papa pod, no? Basig magselos akong papa, mag-ingon siya nga sa akong mama lang dahil ko gimingaw, no? Pero, kadaghanan sa to, muadto ganita sa lain nga lugar, wala tay kaila, medyo uneasy, dili ba? Labi na kung muadto ka sa lugar nga dili nimo parehog kultura. So for example, si Sir og si Ma'am, gikan sila sa Luzon, mga Ilocano, no? Ani sila dili sa Mindanao, Bisaya, di kabalo mag-istorya, di kasabot, no? Nag-atomig balansya,
Okay, daghan og mga jokes sa mga Ilocano. Actually, ang roots is from Ilocos Norte. Ang akong mother is from Batak. Tapos akong father is from Piglisan, Nueva Ecija. Alright? Kuya po, Nueva Ecija. So, mga langihaw ra pud mi dinhi. Pag-abot na ko sa MVC, okay round na to. Kauban ako akong mga amigo, pero lahi ra gyud ay ang feeling kung naa ka sa inyong lugar. Hapit na ko muuli, mga kaigsunan. Pero sa pagkatinuod lang, ang duha na ko kakauban nga niadto sa MVC, sir, no? 1 year lang yun sila. May pauli, dayon sila kay nga naman, game mingaw pag-ayo. Alright. Kita may taga-Bagong Taas din eh. Taas ang kamot. Ay, so dili, ako ba ang dili taga-Bagong Taas? Kasi taga-Bagong Taas gyud, taas kamot. Sige, ani na lang. Ang mga members ani nga church, pataas og kamot. Alright. Sige, tanawa daw sa inyong tapat, be. Basig na ay mga bisita diha nga ba ninyo na ilhan. Bag-og dagway sa inyo, haingnon ninyo sila nga, welcome. Tapi ka ang shoulder. Sige daw, be. Ana, tapi ka ang shoulder, ina nga, welcome sa Bagong Taas Church. Sige, go, go. Alright, so, thank you so much, no? Abi ninyo mga kaigsunan, sa panahon ni Apostol Pedro, daghan ang mga bag-ong Kristohanon. Bag-o pagyud kaayo ang religion nga Kristohanon. Kay daghan dito nga mga panahon, mga pagano, mga Hudiyo, og ang Kristohanon wa pagyud na ilhan. Apan daghan ang misunod kang Jesus Christ bilang ilang manluluwas og Mesiyas. Siyempre, kay bag-o pa sila nga mga Kristohanon dito sa lugar sa Palestine. Ingon ang mga Hudiyo, unsa man mo, mga Kristohanon, di man nimo tuon ni Jesus Christ. Napoy mga pagano sa panahon sa Romanhon, nga dili pod sila ganahan sa mga Kristohanon. Kay ingon nila, nagsamok-samok lang yun ning mga Kristohanon dinhi. So, ang gihimo nila magkaigsunan, from Palestine, ni-transfer sila dito sa lahi nga lugar, nga dili nila lugar. Di kabalo sa pinulungan, kay Grigo man ang pinulungan, sila mga Hudiyo, lahi og pinulungan, way kaila. Pag-abot dito, pag yun nag-welcome sa ilaha, kaya nga naman, mga Kristohanon man sila. And so, si Apostle Peter, mga kaigsunan, nagsulat siya og letter. Nagsulat siya ngadto sa mga Kristohanon nga gi-exile gikan sa Palestine ngadto sa naglain-laing lugar sa Asia Minor. And so, ingon Apostol Pedro sa ilaha, ayaw lang mo og kabalaka. Kaya nga naman, bisan pag-ibiay mo sa mga katawhan, adunay paglaom diha kang Kristo. So, ang akong message karon nga buntag is a living hope in Jesus. Ang text na gaingon sa ito, mga kaigsunan, basahon ako utro para sa inyo ha. I want you to read and open your Bibles with me. Kay atong tun-an kung unsay giingon ni Apostol Pedro gikan sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Nagingon siya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Mga kaigsunan, sa panahon ni Apostol Pedro, life was full of challenges, no? Bisan pa sa atong panahon karon, daghan mga challenges, daghan mga problema, daghang mga trials nga atong maatubang adlaw-adlaw. Yet, ingon sa Apostol Pedro, bisan pa sa mga trials nga inyong matubang adlaw-adlaw, ayaw mo kabalaka. Kaya nga naman, aduna tay paglaom, dili lamang simple nga paglaom, apan buhi nga paglaom tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Thank you sa ato ang nag-special music karon, no? Ang message karon nga buntag nag-ingon, let me look at Calvary. Tan-aw ta didto sa Kalbaryo. Kay nga naman, ang gihimo ni Ginoong Kristo dili lalim. Kay gilansang siya dito sa cross, not for His own sake, apan gilansang siya para mahimo siyang manunubo sa matag usa kanato. Kay ang paglansang kaniya dito sa cross, gibayran niya ang tanan nga mga kasalanan sa mga katawhan. And that includes you and me. Apil ta mga kaigsunan. It was not only the Christians during the time of Jesus, hasta karon hangtod sa katapusang mga adlaw, hangtod sa close of probation. Ang gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross, adunay effect. Apan ang iyang kamatayon dito sa cross mga kaigsunan, it's not enough. Kaya nga naman, kinahanglan niya mabanhaw gikan sa iyang kamatayon aron adunay paglaom ang tanan nga motuo ug mosalig kaniya. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo sunan mao ni ang atong dako nga paglaom sa atong kinabuhi. Why? Ang akong igagaw nag-welcome sa inyo ha. Nagingon siya, salamat sa Ginoo nga wala ang Diyo'y nagpahulay karong August, no? Amen? Pero sa tinuod lang mga kaigsunan, dili gyud nato malikayan ang kamatayon. Kay ingon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is what? Is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero adunay paglaom. Unsa giingon ni Apostol Pablo? But the gift of God is eternal life. So si Apostol Pedro usab magkaigsunan nagingon siya nga aduna tay dako nga paglaom dili tungod sa atong mga binuhatan nga mga maayo apan kung unsay gihimo ni Ginoong Kristo didto sa cross o gihimo sa Ginoo kag Ginoong Kristo sa diha nga iyang gibanhaw sa Ginoong Kristo gikan sa kamatayon. Og si bisan kinsa nga motuo kang Ginoong Kristo makaangkon og kinabuhi nga walay dayon. Amen? Amen? Murag nakatulog no mo, no? Kayong lugar nato din sa church kay ngano aircon dito sa amua sa bukid ang among simbahan air continuous, no? Kay lapos-lapos lang ang hangin. Kung mag-fog, musulod ang fog, di na nimo makita ang speaker. So karon nga buntag mga kaigsunan, dadon ta mo sa upat ka mga bahin sa pagtuon nato sa balang kasulatan sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Tanaw na to ang principle nga gitudlo ni Apostol Pedro dinhi. Unya tanaw no sab nato ang problema nga nakita ni Apostol Pedro sa prinsipyo nga iyang gitudlo og tan-aw nato unsa ang
maayong balita sa verses 3 to 7 ug unsa ang angayan nga dapat buhaton sa mga adunay paglaom diha kang Kristo. First one, the principle here. 1 Peter chapter 1 verse 3. Unsay gingon niya dinha? Christ's resurrection gives us new life to a living hope. At the beginning, magkaigsunan, ang Ginoo nagplano nga ang tao mabuhi gyud nga walay katapusan, pero nasayod ta tungod sa pag-abot sa kasalanan, tungod sa pagpakasala sa atong mga unang mga ginikanan, ang kamatayon niabot dinhi sa kalibutan. And of course, we all know nga wala gyoy pag-asa o walay paglaom ang tao sa pagluwas sa iya gikan sa kamatayon. So unsay gihimo sa Ginoo mga kaigsunan? God initiated something. And what is that? By sending His Son into the world so that ang mga katawhan nga mamatay, mga kaigsunan, makaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. O ingon niya dinhi, makaangkon sila gano, living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. You know, ang living hope, mga kaigsunan, dili lang ni siya basta-basta nga paglaom. Sa una gamay pa ko, dili ko ganahan sa akong ipilyedo. No? Espero man akong ipilyedo. Ang akong angkol nga igagaw sa akong papa, ang tawag niya magkita may perme, Esperot, no? Esperot. Sa magina akong angkol nga parehang tao may ipilyedo niya. Tawgon man ko niya Esperot, no? Unya, nag-high school ko mag-exonan, ang mutawag sa ko, di man ko nila tawgon og Joman. Ang tawag nila sa ko, Espero. Huy, Espero. Di gyud ko ganahan. Pero mag-exonan, pag-eskwela na ko sa Ayas, uy, naunsa man ni ako mga maestro nga, ingnon ko nila nga, uy, I like your family name. Ikaw ganahan sa ako ang apelyido, ako dili. Ingon din ko nga naman, ganahan ka sa akong apelyido. Kabalo ba ka unsay meaning sa imong apelyido? Wala. Tudloy ko ba, sulti ko. Ingon nila, ang imong apelyido sa Espanyol, sa English, ang translation, I hope. I wait. No, di ba? Uy, mo din ang pangalan, ang meaning sa akong apelyido, I hope. I wait. Of course, ang Jose, it's all about the name of Jesus, right? Manuel, God is with us. So, ang akong tinuod pangalan is Jose Manuel Espero. I hope for the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Yes. Nindot dahil kayo ang akong pangalan. So, si Apostol Pedro, mga kaigsunan, nag-ingon siya, we have a living hope in Jesus. And because of the living hope made possible through Christ's resurrection, makuha nato dili tungod sa atong mga binuhatan, apan makuha nato gikan sa iyang dako nga gugma o mercy gikan sa iyaha. And because of this, we have eternal life. Makaigsunan, ang atong buhi nga paglaom gikan gyud sa mercy sa Ginoo. Now the question is, unsa maning mercy sa Ginoo? Ha? Unsa man ang mercy sa Ginoo? Kinsa may nakahatag og mercy sa inyo, habi? Kanang naamoy kaaway. Tagaan ba niyo sila mercy? Yes or no? Kinsa mo hatag og mercy sa iyang kaaway? Taas kamot, kamon diha sa taas. Muhatag mo mercy sa inyong kaaway? Ingon akong estudyante, pastor, dili gyud ko muhatag ana. Mirisi pa hinuon, pwede. But God is not like that. Mercy, iyang gihatag ang tanan sa tua. Tanan nga gasa, bisan pa ang iyang anak. Iyang gipadala din sa tua. We don't actually deserve it. Mga kaigsunan, we don't deserve it.
Pero gihatag sa Ginoo ang iyahang mercy para lang makaangkon ta og buhi nga paglaom sa atong kinabuhi. And our hope is built on God's mercy. Ingon, ang isa ka storya mag-igsunan, isa ka bata. Ang iyang pangalan si Elias. Sorry ha, kung na Elias din dili ni Tinoy. Oh. Si Elias mag-igsunan, isa ka bata. Ingnan siya sa iyang mama, dong, bilin lang sa kasabalay ha. Ayaw gara-gara. Kay, sigurado yun nga na yung mahitabo. Ingon po si Elias nga, oh ma, di lagi ko maggara-gara. Buutan magyun si Elias mag-igsunan. Wa magyun siya naggara-gara. Pero, naa siya'y kanang kahangawa nga maghimo og maayo. So, samtang wala iyang mama makaigsunan, naglimpyo siya sa balay, perte niyang limpyo. Unya, kay nasag-iran man na niyang pinakagwapang vase sa iyang mama. Kanang say tawag na, kanang ginabutangan og mga bulak, flower vase, ana. Katupag yung pinaka-special, gibutang sa iyang mama dito sa corner, kay para di yun mahilabtan. No? Naunsa man na nga, tungod lagi sa iyang pagkabuutan. Iya untang limpyuhan, nasag-iran man niya na nahulog ang vase. Kung sa Bisaya pa na ang banga, no? Kung sa Ilonggo, tadyaw. Tama ba? Sister Swilin? Okay? Pag-abot sa iyang, pagkakita niya mga kaigsunang nawasak magyud ang vase, iyang gipunit, unya iyang giayog, plaster tanan, nangita siya glue. Unsa na lang to, Elmer's glue, bulldog nga kanang kay mas kusog maging ang bulldog nga unsay tawagan na pangpapilit. Pero bisag unsaon niya magkaigsunan, di man gyud mabalik ang vase. Naabtan na lang siya sa iyang mama. Pag-abot sa iyang mama, tan-awin sa iyang mama sa pinakagwapo niyang vase. Naunsa naman nawasak naman gyud. Nag-expect si Elias magkaigsunan nga kasab-an siya sa iyang mama. Kamo daw mga ginikanan ba unsa man inyong himuon pag ingana inyong anak nga naka buak og baso kay nanghugas. Ha? Ay malatusan gyud malatusan, no? Pero unsa gihimo sa iyang mama magkaigsunan, wa gyud niya kasab-i si Elias. Ingon ang iyang mama, Elias, nasayod ko nga maayo ang imong tuyo ug tumong, ang vase pwede lang nato ilisan. Mga kaigsunan, angayan unta nga kasab-an si Elias, pero wala siya gikasab-an sa iyang mama. Long after magkaigsunan, nahinumduman niya ang iyang mama. Dugay na namatay ang mama. Ingon siya, nagpasalamat gyud ko sa akong mama. Tungod ni adto nga sitwasyon. Wa gyud ko niya gikasaban. Iya pa gyud gipakita ang iyang dako nga gugma sa ako. It's the same with us magkaigsunan. Wala tay kanang ipasigarbo ngadto sa Ginoo. But then, in spite of what we have done, gipalangga, gihapon ta sa Ginoo. That is God's mercy. And not only that, mga kaigsunan, nagingon si Apostol Pablo, tungod sa gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross, we are born again. Gitagaan ta og bag-o nga kinabuhi. Gitagaan ta og new beginning. Amen for that? Kisa may makapasaylo sa atong mga anak. Unya tagaan nato sila og bag-o nga pag-asa. Can we do that? Dili sa yon. But si Ginoong Kristo did that for us. A new beginning. Usahay mga kaigsunan sa MVC, pag teacher ka, kung nabagsak ang imong estudyante, maghangyo, kinihabat, ginaistorya na ako ni mag-exon, maghangyo,
na ni mga kapila na magkanabagsak sa akong klase dong, unya sige ragig kapag balik-balik, no? Wa ka kapuyan sa akong dagway. Pero ang akong isa ka kauban sa klase magkaigsunan, ingon siya nga, okay. Tagaan ta kag B. Okay? B. Kanang B, pasar na ang sa tanan subject sa theology, C plus lang kinahanglan. 84 to 86. Kung B na siya magkaigsunan, 90 na na. Sa ingon din ang among kauban, okay dong, ganahan mong yun ka, no, I will give you a B. Ay, lipay ang estudyante. Tinood ka, sir? Yes. Tinood na. Be my student again next semester in the same class. Okay. Pero ang Ginoo magkaigsunan, gahatag og new beginning. A new beginning. Just like any one of us. But, ang problema nato mga kaigsunan, gitagaan na ta og bag-o nga kinabuhi. Pero, mapandol pa manggihapon ta. Nga naman, kay daghan taog mga nakit-an nga mga trial sa atoang mga kinabuhi. Gamay lang kayo nga trial ato dayong padakon, no? Sa mga batanon, kisay mga batanon diri ba patas kamot. Kamong diha sa taas. Ayun. Oh. Na isa ka batanon dito nagpataas ang kamot pero nagtago-tago. Nakauyab ang batanon. Wa ra gani naka-text. Usa ka gabi kay gikapoy ang uyab. Pagkaugma giaway. Nga naman. Kay hopeless na daw siya. Walay nag-text sa iya. Maugi hapon na sa ito magkaigsunan. There are so many trials, no? Nga atong makita sa atong kinabuhi. Ingon sa Apostol Pedro din sa verse 6, ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon, you will be grieved by various kinds of trials. You will suffer, no? Magkaigsunan, ang gigamit nga term is suffer. But pasabot ni magkalisod yun mo tungod sa iyong pag-alagad sa Ginoo. So, ang nahitabo, daghan ang muundang sa pag-alagad sa Ginoo. Right? Tama ko? Inakog o. Hinay man yung tubag. O. Pero daghan gihapon ang nagababilin. Inako ninyo o. Yes. Pero magkaigsunan si Apostol Pedro adunay giingon nganong kita makaanggi og mga trials sa ato ang kinabuhi. Number 1, nagingon si Apostol Pedro, it is only a what? A test of our faith. Verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. So, ang mga trials na mga kaigsunan, testing radi ay nis at ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Trials are not meaningless. Aduna siya yun sa purpose. Aduna siya ay purpose. Unsa man ang purpose nini? So that makit-an gyud ang pagka-genuine sa atong mga pagtuo diha sa Ginoo. Amen? Yes. Di ko mag-ingon nga sayon ang makaagi og trials. Sayon ang trials, inakog dili. Dili. Suffering is painful. No? Dili lalim ang mamatsyan sa pinalangga sa atong kinabuhi. Dili sayon ang mawadaan og trabaho. Dili sayon ang masunugan og balay. Dili sayon ang magkasakit, magkaigsunan. But then we have to understand that these are just testing of our faith. Okay? So that ang resulta sa testing sa atong faith, magkaigsunan, it will result into the praises and glory and honor of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ginatag God allows trials. Kaya nga naman,
aron ang atong mga kasing-kasing maputli. Tama ba ko? Ingna ko ninyo nga tinuod akong gisulti nga daghan mo duol sa inyo kung daghan kag kwarta. Amen? Pero pag mapobre na ka, wa na'y nakailan ninyo. Ingna ko ninyo tinuod. Tinuod. Right? But these are just testing of our faith. Kung walay trials, kung maabot sa itong kinabuhi, okay ra. Why problema? Pero ang trials magkaigsunan, dinhin nato makita kung unsa gyud kalig-on ang atong mga pagtuo kang Ginoong Kristo. Amen? Amen for that. So, magkaigsunan, dili lang maligon ang atong pagtuo, kundi mabanggo usab ang atong mga kasing-kasing og makitaan eventually kung kinsa si Ginoong Kristo sa ato ang mga kinabuhi. Amen? Daghan mga adunahan or bisag dili adunahan. Kanang naragay ikakaon 3 times a day. Pero ayaw ka, bikla ganina sila, sure na. No? Pag mabikil na ninyo sila, ay na lang tag-istorya kung unsay ilang inyo madawatan nga istorya gikan sila. Pero magkaigsunan, pag mawad-an na sila, dinha nato makitaan kung kinsa sila. Mauusab kita. Muagi ganita sa mga trials, makita nato magkaigsunan kung kinsa gyud ta sa tubangan sa Ginoo. Kung maabot ang trials, magkakanta ka mo, I thank you, Lord, for the trials that come my way. Ina ko ninyo, oo. Okay? Sure mo? Sure gyud mo? Na adunay usa ka kanta magkaigsunan nga gusto nako i-share sa inyo. Dili ko kamao mo kanta, no? Pero gusto nako nga kabalo mo ani nga kanta. Trials that makes pure gold. Unsay gingon sa kanta? There are trials in life that seem more than I can bear. There are heartache beyond compare. Without trials in life, I might never bow in prayer, and I would never know Jesus really care. For it's the trials that bring us close to heaven, and it's the trials that bring blessing untold, and it's the trials that bring us close to heaven, and it's the trials that makes pure gold. Amen? So mga kaigsunan, kung naagani mo yung mga trials, kantahan lang ninyo, there are trials in life. Kay makatabang ni sa tua sa pagtindog sa tubangan sa Ginoo. And take note mga kaigsunan, mo ni siya ang number 3 gusto nako isulti sa inyo. Yes, daghan tag mga trials, but then we have to understand nga sa tanan nga mga trials nga maabot sa ato ang mga kinabuhi, daghan usab mga promises or mga saad ang Ginoo. And one of this is ang atong inheritance is secured by Jesus. Ang atong mga unsa ning inheritance sa Bisaya? Ang atong mga panulundon secure na diha kang Jesus Christ. Amen? Kabalo mo unsay atong inheritance makaigsunan? Mao ni siya ang eternal reward. Si Pedro, yes, nag-ingon siya nga daghan mga trials. But then, nag-ingon usab siya nga kining inheritance nga atong madawat. Isun sa daw kuno verse 4, imperishable, undefiled, and
fading. Alright? Imperishable, meaning dili siya mahanaw, undefiled. Wala siya'y hugaw, unfading, dili mabago iyang dagway. No? Na ako'y naigibilin ang among ginikanan magkaigsunan, usa ka yuta. Bisalak kaluna. Sa diha nga ilang gihatag ang ako ang katong luna mga kaigsunan kay nagpahulay naman ang among amahan. Akong gibisita. Pagbisita na ko mga kaigsunan, uy, naunsa man nga tungod kay nagsakit man ang akong amahan, unya, wala na natin man ang yuta, dako naman daig bayro nun sa tax. Okay? Kisay na luna sa inyo nga, ginabayaran og tax diri. O basig wala mo gabayad sa inyong tax. Pagtanaw na ko magkaigsunan, akong giingnan na akong angkol, tanawa daw kung pila ang bayranan sa tax, ano yung atong yuta? Pagtanaw na ko magkaigsunan, uy, naunsa man nga, dako man day kag bayranan ang tax. Unya, kung dili ni mo mabayaran ang tax, adunay interest, unya, mag-multiply pag yun. Sa sulod sa pila ka tuig, kung dili gani ni mo mabayaran, ang bilis sa yuta, igo ra nimo ibayad sa imong utang sa tax. Mauni siya ang imperishable material things nga naa dinhi sa kalibutan. Pero ang gihatag inheritance sa Ginoo sa tuwa magkaigsunan, it is not imperishable. Wala na ibayad nga tax. Libre ni. Wa pa yun ni mohaguan ni. Ang ako mga ginikanan, perti nilang hago, pila katuig og trabaho para mapalit lamang ang luna. Pero pag abot na sa kuha, uy, naunsa man nga, dako man day kay bayaran sa tax. But when we have our inheritance in Jesus, makaigsunan, kini sigurado na. And unsa man nga inheritance, lain kundili ang salvation, ang atong kaluwasan. Mauni ang atong inheritance. Og nag-ingon si Apostol Pedro makaigsunan nga kining inheritance giunsa ni siya, giprotektaan sa gahom sa Ginoo nga walay bisan kinsa nga makakuha ana sa inyo ha. Si Apostle John sa Book of Revelation nag-ingon usab siya nga ang inyong mga inheritance gitagana gyud na sa inyo ha. Gitagana sa matag usa kanato, not by our own power, but it is guarded through our faith. Gibantayan kini sa at pinaagi sa atong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Kung wala na ta gatuo kang Ginoong Hesukristo, that inheritance makaigsunan mahanaw na siya. But while we have faith in God and in Jesus Christ, magapadayon ni siya nga inheritance. Sultihan ta kamo nga ang atong kaluwasan dili ni siya fragile nga mabuak. Dili siya uncertain, kundi sigurado gyud ni siya kay ngano man giandam giprotektaan sa Ginoo sa matag usa kanato. No trial, walay mga pagsulay, walay kalisod sa kinabuhi or bisan pang at unsang mga atake sa atong kaaway magakuha kini kanato gikan sa mga promises sa Ginoo sa tuwa. Our salvation is safe and secure in Jesus Christ. And tungod niini mga kaigsunan, ang atong salvation naa naman na karon. But then we are still looking for that blessed hope in the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Nagingon si Apostle Pedro sa matag usa kanato that this reward, verse 7 at the end, it will be given to us at the revelation of Jesus Christ. Yes,
Si Jesus Christ nakikuyog sa matag usa kanato karon, but He is invisible, right? Makita ba ninyo si Jesus Christ? Yes or no? No. Dili nato siya makitan, but we can feel the power of Jesus Christ in our lives sa pagbago sa atong mga kinabuhi. But then we're still waiting for that blessed hope in Jesus nga ato na gyud siyang makita face to face. Ganahan mo nga makita si Jesus Christ? Yes or no? And I know that you like to see Jesus Christ and to meet Him later on. Mao na nga adlaw at every Saturday gakanta ta aning kanta nga we have this hope. Amen? Si Wayne Hooper makaigsunan gisulat ni niya 1962 sa General Conference session. Og nahimo na siyang favorite nga kanta nato, Hymn of Adoration. Adoration? Hymn of Consecration makaigsunan. Every Sabbath ato ning ginakanta because kini siya nagapakita kung unsa ang atong pagtuo or ang atong understanding sa katapusang mga panahon. Og aduna tay confidence nga mobalik gyud si Jesus Christ the second time. And it's not in the distant doctrine, but it is a living hope nga maoy nag-umol sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. And take note mga kaigsunan, nga kining nga paglaom, it burns within our hearts. Meaning, kini siya a living flame nga dili gyud monsa dili mamatay. Kaya naman, kini siya nagapahibalo sa tuwa nga aduna tay paglaom sa pagbalik ni Jesus Christ. It's active. It's resilient, meaning bisan unsa pang trial nga maabot sa atong kinabuhi, magapadayon ta sa pag-alagad diha sa atoang Ginoo. And take note that we are united in Jesus Christ our Lord. Meaning nga sa hulat nato sa pagbalik ni Jesus Christ, we don't wait alone, mga kaigsunan. Aduna tay mga kauban nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kung maluya gani ang usa tungod sa mga trials nga mabot siyang kinabuhi, kita nga mga baskog o mga ligon, tabangon nato sila. Dili kay pangasab-an nganong nagluya-luya ka. No. Tabangan nato sila. Ato silang gunitan o danon balik ngadto kang Ginoong Kristo. Why? Because our hope is not an individual hope. It's a communal hope that Jesus Christ is coming again. Yes, mga kaigsunan, daghan tag mga trials sa atong kinabuhi. So what should be our response? Unsay response nato? Ingon si Apostol Pedro sa verse 6, makaigsunan, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Unsay gingon ni Apostol Pedro? Magmalipayon kamo, bisan pa nga masubanon kamo tungod sa mga trials sa kinabuhi. Yes, pwede ba na? Magmalipayon ta at the same time masubanon ta? Pwede na? No? Ang ingon nila mga kaigsunan, usana siya oxymoron, no? Duha ka mga nagkalahi-lahi nga butang. Rejoice! Bisan pa nga nagmasubanon mo sa inyong trials. Mga kaigsunan, nagaingon si Apostol Pedro dinhi nga samtang kita nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo, magmalipayon kita. Let us continue to praise God because ang iyang resurrection hatag og paglaom sa matag usa kanato. Hold fast to the promise of your inheritance. Gunitan nato ang atong mga panalundon, mga kaigsunan, kay kana dili gyud na siya mawala sa matag usa kanato. Trust in the grace of Jesus nga maoy nagagwardya sa atong mga kinabuhi. Rejoice even in our trials,
for your faith is being refined for glory. Magkaigsunan, muna akong pangutana sa matag sa kaninyo. Ang pangutana dili kay nababatay paglaom karon. Dili na siya mao ang akong pangutana. Ang akong pangutana is, dawaton ba ninyo ang paglaom nga gihatag sa Ginoo sa matag sa kanato? Yes or no? Tell me yes. Inyo bang tugot nga ang mercy sa Ginoo maoy magbago sa inyong istorya sa inyong kinabuhi? Tell me yes. Magmalipayon ba kamo sa resurrection or sa new beginning ang ihatag sa Ginoo sa inyo ha? Yes or no? Inyo bang gunitan ang inyong panulundon aron dili na kawaton sa uban? Yes or no? Inyo bang saligan nga ang gahom sa Ginoo mao'y nagbantay sa inyong kaluwasan? Yes or no? Kung moabot ang mga trials sa inyong mga kinabuhi, tugutan ba ninyo nga mao'y mag-umol, dili kay mubungkag sa inyong pagtuo sa Ginoo? Yes or no? Kung kamo og ang inyong kasing-kasing longs for that living hope, ako mong hangyon magkaigsunan nga inyong or atong isurrender ang atong mga kinabuhi diha kang Ginoong Kristo. Dili lang pinaagi sa ato ang mga istorya, kundi dili lang pinaagi sa atong mga pinulungan, kundi isurrender nato ang tanan. Willing ba mo magkaigsunan? Yes or no? Kung willing mo manindog tang tanan and follow after me. Let's start. Lord, refine me. Renew me. I receive your mercy and walk in your hope. For only hope in Jesus will hold. Let's pray. Our great God and kind Heavenly Father, Lord, we are so grateful for Jesus Christ. Pasalamat kami, Ginoo, sa iyang kinabuhi, nga iyang gihatag sa matag sa kanamo, nga nabago kami, natagaan kami og kinabuhi nga walay katapusan. Salamat, Ginoo, sa mga trials nga nagaabot sa mga kinabuhi. Dili lalim ang mga trials apan Ginoong Dios, nagapasalamat kami nga kini di ay usa lamang sa pagbago sa mga kinabuhi ug kini magapalikon sa among pagtuo diha kanimo. Salamat, Ginoo, nga imo kaming gitagaan og paglaom diha kang Kristo. Although mamatay kami dinhi sa kalibutan, puy-an apan aduna kami paglaom sa pagbalik ni Ginoong Kristo, makaangkon kami og kinabuhi nga walay katapusan. Og samtang kami nagapaabot ni ana nga panahon, tabangi kami, Ginoo, nga magmaligon ang among mga pagsalig diha kanimo. Og magakupot sa imong baskog nga kamot nga maoy magahatag og kaluwasan sa matag sa kanamo. Og kining tanan mong ginalauman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.